Never before conquered yung Jericho noon. Tapos noon, ano yun? Yung sinasabi ngayon ng KOJC, yung Jericho March. Umikot na sila, 7 araw yata yun, if I remember right. 7 araw na umikot doon sa stronghold ba, ng Jericho. Yung, tsaka nagsisigaw. Ayun, pagka nag-crumble yung wall, walang gera. Kaya nga, ibang klase rin eh. So, may drama eh. Yung tatlo na, meron pa yung tatlo na sinagip niya from the fiery furnace. Yung tatlo na Hudyo. Sabi ni Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng rebultong ginto, di ba? Tapos, samba. Ayaw nung tatlo. Yun eh. Kaya nga kung kayo, nasa tingin nyo, nasa tama kayo, nasa Diyos kayo, huwag kayong bibitiw. Yung tatlo na yun, no? Yun nilagay sa pugon. Pinadagdagan palang kahoy. Pinadagdagan. Nasunog nga yung naglalagay ng kahoy sa sobrang init eh. Fiery furnace nga eh. Walang yang 7 times na stronger than the usual. Tapos, pagtungaw nila eh, nandun sila. Ba't hindi nasunog yun? Imagine God's power, ano? 4 sila, 3, naging 4. Yung isa, si God daw ang kausap. Grabe nun. God works in mysterious ways. That's why hindi ako natatakot. Pwedeng mukhang talunan ka ngayon, pero bukas, ikaw ang panalo. And yung plano niya like David, plano niya, underdog. That's why the drama is there. Samuel came to David's place and then anointed him. You are the chosen one. I'd like to look at it that way, yung i-connect ko yung aking yung classmate ko told me na ikaw yon, Iking. Labanan mo lang. Kayang-kaya mo yan. When we were officers, when I got out, I said something to him and then he reminded me. He reminded me again and again. 3 times siya nag-remind sa akin. Wala nang iba, Iking eh. Ikaw lang eh. So, okay lang yan, tayuan mo. Yun ang sabi sa akin ng mista ko. Kaya, let's see what will happen. Basta, ang gusto kong sabihin sa inyo, buong tapang at walang takot, akong tatayo. So, kayo, mga nasa gobyerno, good luck sa inyo. Good luck kayo. May parting of the Red Sea o merong mga kababalaghan, may mga miracle na pwedeng mangyari. And God planned it that way. I do not have to become a general, a 4-star general. Hindi. Captain lang ako, minamalit ako. Pero I have God's blessing. So, kahit kapitan lang ako, gaya na sinasabi ng iba, maraming susunod sa akin. Because nararamdaman nila na nandun ako sa panig ng tama. So, yun yung maganda nga yan, magkaalaman eh. Di ba? Basta ako sinasabi ko, ranger ako. Ranger ako, hindi ako pastor. I may be a bad boy. I may be someone na palamura. Okay lang yun. Kasi hindi naman ako plastic. Kagaya ng iba. Yung iba, galit sa nagmumura. Pero hanip naman kayo kung makakontsaba ninyo, yung mga magnanakaw, tumutulong kayo, dinedepensa ninyo, kinakampiyan ninyo ang mga magnanakaw, mga komunista, mga abusado. Okay na ako, magmura na lang ako. No? Wala namang batas na bawal magmura. Kung nailang kayo sa pagmumura, huwag kayong makinig. Kung ano-ano man yung sinasabi ko, huwag kayong makinig. Pero isipin ninyo, yung nadidinig nyo sa akin, batikos.
batikos sa gobyerno at sa mga tao ng gobyerno na mali ang ginagawa, mali ang asal. Ang akin ay yung tama lang. Hindi pwede na konsintihin ang maling gawa. We cannot have a leader who is accused of being a drug addict or using drugs, using cocaine. And the only way to find out is not na makipagtagisan ka, makipag-anuan ka, salag-salagin. No. You are the president of the country. You represent 119 or so million Filipinos. Hindi pwede bongbong eh. Hindi pwede kahit sinong kakampi ni Bongbong. Kayo, AAP, PNP, mga sekretary, mga gobyerno, senator, congressman. Hindi pwede. Kinakailangan, ikaw bilang hinal ka ng taong bayan, kinakailangan subject mo yung sarili mo sa hair follicle drug test. That is why, na kahit umikot ang gulong and you find yourself being booted out of Malacanang and a new president assumes power, that is Sara Duterte, by way of constitutional succession. Hindi pwedeng iba. Hindi pwede. By way of constitutional succession, it has to be a Sara Duterte. No? Kung magkakaroon ng revolutionary government, it still has to be a Sara Duterte. There is a revolutionary council or an advisory council, it has to be Sara Duterte. That's how I see it. Ganon ang pananaw ko. Kung tingin nyo mali, di bahala kayo, mag-vlog kayo, magsalita kayo ng tama yung pananaw ninyo. Pero the way I see it, by constitutional succession, it has to be a Sara Duterte, regardless kung sinong grupo ka. Hindi pwedeng sabihin, ikaw na, general, ikaw na, politiko. Hindi pwede. Kasi hindi elected. It has to be an elected person. And sino ngayon ang pinakamalapit? Spare tire. Presidente, vice president. Hindi pwede presidente. May tama sa ulo. May problema. Drug addict. Oh, ngayon, hinahayaan ng komunista. Hinahayaan ng nakawan. Hindi pwede. Kaya pagka umikot ang gulong at natanggal siya bigla by way of people power o by way of yung mga mga ibang countries tumulong sa Pilipinas. O it could be Russia, Israel, Japan, US, China. Nagtulong-tulong kunwari sila, tulungan ng Pilipinas. Tanggal yan. Tanggal kayo. O, tatapang ninyo. Hindi pwede pagka ang taong bayan tumindig at nakakarami at nagkaroon pa ng pinaabot ninyo na civil war. Matutulong ibang bansa. Hindi pwede yan. Si Trump nga lang he wants to maintain peace, global peace. Tapos sisimulan natin. Hindi pwede. Kaya nga, it's a matter of time. No, matter of time. Dayain niyo eleksyon, talo kayo. Dayain niyo eleksyon, yari kayo sa Amerikano. Galit din ng China, galit din ng Russia, galit ang Japan, lahat galit eh. Anong gagawin ninyo? Galit sila sa magnanakaw. Amerika, galit sa magnanakaw ng gobyerno kasi yung mga tao pupunta sa kanya. Nais niya yung border conflict niya. Sasara na nga eh. Paano? Yung mga Pilipino, panay ang TNT doon, 300,000 may kitang nandun. I-deport nila. Kasi nga, ang regime, walang pag-asang Pilipinas natin. Yung mga maiwan dito kawawa. Kaya nga kami tatayo, FGF tatayo, para ayusin ang Pilipinas. Pero hindi iniisip na yung the way na namin, it has to be a transition na sang-ayon sa konstitusyon. No choice kayo, Inday Sara. Siya yung binoto, 32 million, 31 million si Bongbong. Sa mga nagsasabing si Bongbong, binoto, hinalal ng taong bayan. Totoo, binoto ko nga yan eh. Binoto ko yan, binoto yan ni Bukay, binoto yan ng karamihan sa FGF. Pero hindi nga pwede na may question yung utak ng presidente ng Pilipinas na bangag-bangag. Hindi pwede, kinakailangan patunayan niya na napakadali. Kumbinsin niyo mag-hair follicle yan. Publicly. Kumbinsin niyo. Kaya ayaw kasi ang ang dating durugista talaga, adik. Subukan natin. Isa lang
isang humarap siya sa taong bayan, magpakuha siya ng buhok. Tingnan natin. Kung negative yan, tapos yung isang issue. Tapos yung isang issue. Yung ibang issue. Paano yung gold natin? Binenta. Paano yun? Paano yung PCSO? Paano yung yung kolektahan dyan sa LTO, dyan sa BIR, sa customs? Paano? Paano yung mga, yung binibira nyo si Sara Duterte dyan, ini-impeach ninyo? Walang 125 million, kayo nga, yung ginastos sa impeachment, 32 billion, sang araw, may higit di ba? Yung kinumit yung pera, 100 million sa pangako, allocation, at 25 million, so 50 million na cash. Paano? Tapos kayo pa yung may yabang dyan sa Congress, kung mag-aasta kayo, kala nyo, ang gagaling ninyo, ang uhusin nyo, mga bopol kayo. Kaya nga, it has to stop. Enough of it. Enough. Kayong mga nagtutulog-tulugan sa pansitan, sa kangkungan, hindi, bansa nyo to. Bansa nyo to. Ngayon, kami, we can die anytime. We can die anytime. Kaya nga sabi ko nga sa langit may nga ako okay lang na mamatay na ako. Kasi matagal na akong patay. Kaya hindi ko natatakot mamatay. Pero thank you sa mga nagsasabi na mag-ingat. Nakawalong buhay na ako. Nakawalong buhay ako. Parang bilang ranger, nakawalong buhay na ako. Kaya okay lang sa akin yung isa pa. Binibigay ko nga yung buhay ko sa bansa ngayon. Kaming mga seryoso na FGF. Parang merong hindi seryoso. Kaming mga binibigay namin yung buhay namin. Ako inaalay ko. Pag tumayo ako, patay kong patay. Patay kong patay. Tore patay kong patay ako. Kaya mag-ingat kayo sa pagsasalita ninyo Hindi ka pwedeng CPNP pagka ganyan ka magsalita. Ikaw pa mismo ang maghahatid ng warrant of arrest. Ikaw yung nagdemande, ba't ka magsasalita ng ganun? Pakabayas ninyo. Pinapakita nyo na walang hustisya and you are violating the Constitution. Dapat nga sa pagsimba nga namin ni Mrs. lalo lumakas ang loob ko Imagine ano lagay dyan commit your life. Commit your life. Diba? To the Lord. And He will help you. Imagine that. Commit your life to the Lord. Yun yung responsorial psalm. Yun yung commit your life to the Lord. And I have committed my life to the Lord. That's why I am able to say, natatayo ako. Ngayon, yung mga kasama, gustong mag-bail ako. Tingnan natin kung anong ang trip ko pagka lumabas yan. Ang sa akin, ang pananaw ko nga, pagka naglagay kayo ng warrant of arrest, it shows to me na yung DOJ is corrupted. Hindi na maasahan. Although meron tayong korte na matino, yung Supreme Court natin, that is a good chance. Pero ang tanong nga patatagalin pa ba ito? Yun yung tanong. We cannot afford to, kasi yung oras natin bilang mga kababayan naaksaya When we should have been busy with nation building, we should be happy paying taxes because our taxes are going to the right projects. Pero hindi. Our taxes are being squandered. Our agencies of government are being manipulated, abused, corrupted. Even the armed forces, may question na. Yung mga junior officers, may question na. Ano yung mga superior natin? Ano nangyari? Imagine mga AFP natin ganun. Naghihintay lang sila ng hudyat. Naghihintay lang sila na may tatayo. And walang tatayo. Nasaan yung mga politiko? Nasaan na kayo? Bato. Bongo. Kayong mga tumatakbo. Vic Rodriguez. Lahat kayo na tumatakbo. Magsama-sama kayo, tumayo kayo para sa taong bayan. Hindi yung eleksyon ninyo yung eleksyon ng inaano ninyo, inatupag ninyo, mananalo kayo sa eleksyon.
you have an evil administration, corrupting everyone, making the Filipinos lazy. Nangasahan na lang ay ayuda. When you have peace-loving, freedom-loving, equality-loving Filipinos aspiring to have a better Philippines, and what are you doing? You're bringing us down. Kaya nga sabi ko kanina hati na lang kaya natin. Para walang gera. Hati na lang natin. Yung lahat para dito kay BBM, diyan kayo lahat sa Luzon. Yung lahat para sa Duterte, diyan kayo sa Mindanao. Yung mga nasa Visayas, mamili kayo, Luzon or Mindanao. At i-record natin. I-record natin. Humingi tayo ng interbensyon sa ibang bansa. Sige i-inventory natin itong Luzon at Mindanao. Starting point, equal natin. Magkano pa natitirang pera? Hatiin natin, equal. By the number of people, ilan yung tao mo dyan? Prorated ba? Prorated. Iwasan natin ang gulo. Iwasan natin yung gera. Magpapatayan talaga tayo Para maiwasan yan, Tore, maiwasan yung mga gago dyan sa AFP na bayaran, maiwasan yung mga politikong ulol, mga contempt. Magtayo kayo sarili nyo. Takutin nyo yung mga taga-Luzon. Yun yung kayanin ninyo. Hindi yung mga taga-Mindanao o yung mga kakampi ng taga-Bisaya. Let them chart their future. Because it is enough already, too much already, na ang Mindanao nagsasuffer din dahil sa kagaguhan ng mga taga-Luzon. Nasaan ba si Bongit? Sa Luzon, Ilocos. Taga-Luzon. Pero buong Pilipinas, tangay ng pagnanakaw ninyo. 2025 budget, kayo pa yung masiba na kakalabanin niyo yung Supreme Court. Kayo pa yung may katwiran na nasa tama kayo. Tapos isasara mo yung gobyerno, BBM, hibang. Isasara mo gobyerno, pwede naman i-enact yung 2024 budget. Ano ka? Di ba bangag Hindi mo alam yung pinagsasabi mo Dahil itong pinsan mo, hibang na hibang sa kapangyarihan kayong lahat dyan sa Congress Iilan lang matitino Kaya nga, if I were to advise the new government, be it a revolutionary government or be it a new transition government, no? Ang advice ko, isara kayo. Congress, isara kayo. Tanggalin na yung party list, revise amend yung Constitution. Amendment number 8 kasi marami ko Ang inuna ko, yung amendment number 1, yung Council of Elders, no? Council of Elders. Kasi that will correct everything. Pagka hindi ganito may problema ka sa presidente, wala na Ginagamit niya yung full force ng government to suppress the people. Wala na. Samantalang kung meron tayong Council of Elders, sasabihin ng council, oy, mali ka, you're fired. Ganun lang. Authorized by the Constitution. Authorized by the Filipino people. Why? Because the Council of Elders at any point in time represents the totality, the whole population, 119 million Filipinos. Kasi about isa sector represented. Kahit may redundancy yan, represented at any point in time ang taong bayan. Hindi ng BBM, represented lang ang 31 million Pilipino na bumoto sa kanya na marami na nagsasabi ngayon na budol sila. At may nagsabi pa, si Glenn Chong, 20 million, dinaya pa. So 11 million lang. Anak ng tokwa ka. Ilan yung nabudol? Ilan yung nagsasabi nabudol? Ilan yung galit? Makikita nyo sa mga rally nila ngayon. Palakpakan naman kayo dyan. Wala akong gustong magpalakpak. Buti wala sumisingaw ng bangag. Di ba? Kaya nga, yabang-yabang mo. Meron kang disallowance as the Secretary of Agriculture. Ilan yun? 2 billion. Disallowance. Tapos babanatan nyo si Inday Sara, 125 million. Nantokwa kayo, mga walang niya kayo, mga plastic kayo, plastic. Mga plastic. Nakakaano kayo. This has to end.
Hindi pwede yung ganyan na umiiral ang kawalangyaan. Kaya nga kung kayong mga Pilipino, ayaw ninyo, diyan kayo. Sige, diyan kayo. Well, madali kami kausap, madali akong kausap. Sa akin, pabor nga ako eh. Tama ba yung nagsasabi na, hiwalay na lang kami. We will chart our own destiny. You know, that makes sense. That makes sense. Ba't ako madadami sa kagaguhan mo? Oh, may kalsada, no? Yung tuwid na daan na sinasabi, hindi makatuwid eh. May kakaliwa, may kakanan. O di hayaan mo. Yung gustong kaliwa, kaliwa kayo. Yung gustong kanan, kanan kayo. Yung gusto sa NPA, magkomunista, peace talks kayo. Sige, doon kayo, kaliwa. Nandiyan yung mga congressman na komunista. Diyan kayo, sige, kaliwa kayo lahat. Yung gustong kanan, sige, dito kayo. Pati AFP, PNP, hatiin nyo na. Kasi hindi pwede yung ganyan na pinapairal nyo yung masusunod yung itaas, yung mga ilalim. Wala, makatrabaho lang kami. Susunod lang kami. Samantalang sasabihin nyo, uphold the Constitution, apolitical. Ang lentek na, ano na yan. Ay, nako, gone are the days na there were, once upon a time, officers in the armed forces who had the balls to say no. To say, sir, sorry sir, mali ka. Gone are the days. Or kung meron pa ngayon, hindi lang kayo nadidinig. Nakakasama ng loob ba? Ganon din sa PNP. Ay, sa totoo lang eh, kampi naman kami sa taong bayan eh. Linchak, may patay ka nito. Ganun tayo. Yung bagong gobyerno, the new government should do a due diligence talaga kung magkano. Inventory kagad, yun ang unang-una, no? Isa yun sa unang gagawin. Due diligence, inventory ng lahat ng assets natin, natitirang pera sa mga bangko, yung natitirang assets, bebenta daw ng mga assets eh. Gusto nating malaman, yung litanya, listahan ng lahat ng assets natin na hindi pa nabebenta. Yung mga nabenta, hanapin ko na saan nabenta, sino bumili, and then, paano yung naging transaksyon. Baka may kumita pa dyan, putar sa mga yan eh. And then, habulin. Habulin lahat ito. Ng mga taong mga nagpa-plunder lahat to eh. Plunder. No? At yung bagong batas na about plunder, hindi yung mayroong limit, 50 million. Ano ba yun? Plunder. 50 million, de 49.99999, hindi na plunder. Ano ba yan? Basta nagnakaw, plunder na. Maglagay ka ng ano. Magnanakaw ng 5, yun din magnanakaw ng 1 milyon. Nagnakaw eh. The intent, yung tignan ninyo, intent na magnakaw. Because anything na kukunin mo na hindi iyo, mali. Diba? Hindi, 5 lang naman eh, piso lang eh. Lumalaki yan, yung butike, nagiging bayawak, nagiging buhaya, hanggang maging full-grown na T-Rex. O anong gagawin nyo doon? Kasi nakakawala. Pero yung antimano, pagka butike pa lang, tigpos, may parusa. I-graduate niya yung ninakaw, yung parusa, yun yung pwede pa pag-usapan ng council. No? Pero yung intent kasi, once you cross over, once you start crossing over, it is doing the right thing or the wrong thing. Alam natin, universally accepted, magnakaw is the wrong thing. No? Pero alam kung magnanakaw ka ng mga information, no? Mga technical information, espionage, no? Espiya ka, nanakawin mo yung sa kalaban, yun, ino-authorize ng gobyerno. Pero yung magnanakaw ka ng pera, alam naman natin sa norm ng society, bawal yung magnakaw. Yung magnakaw lang ng isang itlog ng manok mo, galit ke. Excuse me. So, yun. Dahil ko na sinabi. Ano ba akong gusto sabihin? Supreme Court, happy ako. Because ang kwentuhan namin, kung mayroon pa bang natitirang matino dito, sabi ko nga wala, abolis lahat dapat yan mga walang yan. Pero yung Supreme Court, naniniwala na ako. Ang galing naman ng nagsabi sa akin na
huwag pakialaman ng Supreme Court. Ang galing naman. I appreciate the wisdom. So, because yung pinapakita ng Supreme Court as a bastion of democracy, a bastion for the Filipino people. Maganda yung Supreme Court natin. Okay, magbabago ha. Supreme Court, baka masara yung tindahan nyo. Okay, magbabago. Yung Kongreso, sigurado na yan. Sigurado, Senate, Congress, Human Rights, ano pa, yung wish ko lang ba? Comelec, wish ko lang. Wala, reset talaga kailangan no? Sa panaginip lang yan Wala namang masamang managinip Walang masamang managinip. Ano lang talaga Pero if you want the country to become a better country, you want the country to improve and one day find ourselves as like Singapore or better, Finland, mga ganun ba, na Denmark, no? Norway, Japan, no? Wala When will we develop ourselves, our country, to a first world country? It has to start somewhere. It stands when we stand up together, united. It stands when we know yung rights natin. When we are aware of what we want. Nasa preamble yon natin. So, kayong mga nakakarinig sa akin, basahin nyo, i-memorize nyo. We, the sovereign Filipino people. The Constitution is the basic, fundamental law of the land. Basic, fundamental. Doon nanggagaling lahat ng batas na ginawa. Sabi nga niya, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Hindi pwedeng magpasa ng batas na susupilin mo ang freedom of expression. Ano nga yung ginagawa ng Congress natin? Gusto nila gumawa ng batas na supilin in aid of legislation. Hindi pwedeng supilin mo yung pananalita ng tao. Merong mga batas tayo na nag-ano sa mga civil laws tayo. Meron tayong mga batas against libel and all that. It has to be reviewed. Pati yung mga rebellion na yan, sedition na yan, it has to be reviewed. Because yung sedition tsaka rebellion ay nagpipisa ng kagustuhan ng tao na magsalita. Paano kung tama yung sinasabi at ang mali ang gobyerno? Sasabihin na sa'yo, rebellion. Sasabihin sa'yo, sedition. Kaya may mali, it has to be reviewed. So, maraming dapat tignan Pinatitignan ko nga yung yung mga batas natin Pinapatignan ko sa attorney, no? And then to give a recommendation kung ano yung dapat mabago sa Constitution. Definitely yung party list system tanggal yan. Sorry sa mga tumatakbo, no? Sorry, pero 300 plus congressmen who's spending for them. Di ba taong bayan? Grabing pasan yon. 300 when it could be just 82, one per province. Di ba? Grabing pasanin yon. Lahat yon may staff. 300 plus, 316 yata, congressmen na panay bopol naman yung iba. Tapos pwede namang 82 lang na pwedeng gastusan natin yung training ng mga ihahalal natin through an Academy of Good Governance. Para malaki yung malawak yung mapagpipilian natin at lahat ng pumasok doon, sinigurado natin na with the best of the best professors, kung saan galing yan, pwedeng foreign train, pwedeng at mag-field trip pa sila papunta sa ibang bansa para makita ninyo kung gano'n na tayo napag-iwanan. Dahil mga bopol yung mga natin. Tapos sila biyahe-biyahe using our money. Biyahe-biyahe para magpasarap, para mag-shopping. Pero hindi naman nila, ako, Mariosip, itong mga mambabatas natin. They own the purse.